rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa San Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, fresh pa din ang beauty ng Mama Sam ninyo. Diba? Ganyan talaga. Pag maganda tayo, charot. So, yun. So, syempre, pagod tayo today. Ang dami natin ginawa sa school. Tapos, ang daming trabaho talaga. Tapos, ang init ng panahon. Tapos, ang dami pang may COVID. And thanks God, syempre, sa awa naman ng Diyos ay healthy pa naman ako, di ba? Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil nakokoberan niya tayo ng gano'n ng bonggang-bongga. Doon pa lang sa part na yun, happy na ako. Di ba? So, mabait talaga ang Diyos. So, tiwala lang at saka ayun, wala naman tayong magagawa kung sakali mang mahawaan tayo. Sabi nga ng co-teacher ko kanina, lahat naman magkakaroon o di ba? So, kanya-kanya lang eksena 'yan. Pero sabi ko, oo, wag mo na akong bugahan. Charot. Kasi kausap niya ako, binubugahan niya ako, kagagaling lang niya sa COVID. Anyway, so yon. So basta laban lang. And then of course, bago tayo magsimula, chumika, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay at lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kung ako naman, eto sa awa ng Diyos, mukhang virgin pa din. Charot. Virgin talaga. Virgin na nakakaloka. Dahil ang dami-dami nga nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry. Pero syempre, tutukan muna natin ang ating pambato sa Miss World. Ano ba? May pag-asa pa ba tayong manalo? Anyway, so ayun nga si Chris na lumalaban siya para sa Multimedia Award. Sa Multimedia, mukhang dito. Sa Multimedia Challenge tayo hahataw. Actually, doon sa ranking ng ng multimedia na yan, number 1 dyan si Oppo. Sa totoo lang, kalahati ng views ni Oppo ang views ng Philippines. Oo, kumbaga si Philippines ang number 2. Pero kalahati ngayon lamang ni Oppo. Kaya medyo kung iisipin mo, parang nakakaloka. So kaya pa ba tong abutan ni Philippines? Kaya pa bang siyang umangat? Kaya pa bang i-push, ganon. Kaya pa bang mag-number 1? Oo naman, kaya kung magtutulong-tulong tayo. At suportahan natin ng bonggang-bongga. So, ako para sa akin, hindi madali talaga yung Miss World. Kasi kung titignan mo, parang doon pa lang sa fast track challenge na yan, ay talaga ang hirap. Ang hirap-hirap para doon sa mga candidates. Pero, isa lang din ang naiisip ko, may laban pa rin naman si Philippines kahit pa sabihin mong hindi siya nanalo sa fast track challenge or hindi siya nakapasok do sa mga eksena kasi hindi naman lahat ng nananalo sa fast track challenge ay sila na yung may pag-asa, sila na yung mananalo ng Miss World, yung kumbaga parang nakafocus lang sa kanila. Pwede din namang hindi. Dahil itong fast track challenge na to, syempre pagalingan talaga yung mga girls. Pero dito sa fast track na to, nalalaman mo yung value talaga ng girls, kung gaano ba siya kalalim bilang isang kandidata, ano ba ang ginagawa niya, katulad sa Beauty with a Purpose. Doon ka mapapaisip na, okay, maganda ang hangarin nila, maganda yung ginagawa nila bilang mga reyna. Kaya nandoon sa possibility na sa kanilang makuha ang title. Pero kasi, wag natin kakalimutan, ang Fast Track Challenge, ito ay para sa makapasok sila sa semifinals. Automatic na. Ganon. So, ako para sa akin, siguro naman sa galawan ni Chris na dito, kahit hindi siya pumasok dyan sa Fast Track Challenge na yan, mga challenge na yan, so parang feeling ko, pasok talaga ang laban ni Chris na dito sa Miss World. Sa ipinakita niyang mga galawan, sa ipinakita niyang laban, I think pasok siya sa semifinals. At doon sa pagpasok niya sa semifinals, syempre magiging total zero na lahat. So doon mabibigyan talaga ng hustisya ang laban dito ni Chris na. So ngayon, umaasa tayo na sana nga daw makalusot dito sa multimedia.
parang feeling ko ang lakas ng laban dito ni Thailand kasi nga lumalamang talaga si Thailand. Pero sabi ko nga, kahit konti lang ang ano na yon, ang possibility, pangahawakan ko yun ng bonggang-bongga para makuha lang natin ang corona ng Miss World. Ganon. Yung kumbaga hindi ako nawawalan ng pag-asa. Hanggat nandiyan, hanggat lumalaban, hanggat matatawag siya sa coronation night, ibig sabihin may pag-asa pa din. At dahil sa may pinapakita naman na performance, tulad ng sinabi ko, lumalaban naman si Krishna, umaabot naman sa ano, so parang yung chance ando doon at parang feeling ko lulusot at lulusot. So, yon. Kaya, good luck. O, di ba? So, yon. Dito naman kay Oppo, sa dikdikan nilang dalawa ni Oppo dito sa multimedia, parang feeling ko, mahirapan na tayo dyan habulin yan. Pero kung kaya magbayanihan, edi go, go, go lang. So, pag nakuha yan ni Oppo, somatic na siya, napasok siya sa semifinals. Pero, hindi ibig sabihin nun, guys, na si Oppo na ang mananalo. So, depende pa yan sa magiging competition talaga nila. Sa ngayon, kung pagbabasihan natin yung mga challenge na ipinakita ng mga kandidata, parang feeling ko sa Asia lamang talaga itong si Indonesia. Si Indonesia na talaga yung lumalamang. Kumbaga parang kung ang pagbabasihan ay fast track challenge na ginawa sa mga kandidata, angat si Indonesia. Pumapangalawa naman si India. So silang dalawa ni India, tapos Turkey, pwede din. Tapos, ayan, sila ang pwedeng mag-top 5. Pero, kung magba-back to zero to, ay, ang laki ng chance ng pambato natin. Dahil parang feeling ko, kung labanan ng evening gown, labanan ng ano, ay lalaban ang pambato natin. At saka, naniniwala ako na kaya niya ipasok yung sarili niya sa top 5 ng Miss World. Oo, kahit hindi siya manalo dyan sa mga fast track na yan. Parang feeling ko kasi malakas naman yung laban ni Krishna at hindi ako nagdadalawang isip kung ano nga ba ang gagawin niya dyan, kakabog nga ba yan ng bonggang-bongga, action nga ba talaga yan ng todo sa dulo ng competition. So, abangan natin sa Sabado. But for now, siguro ang the best na gawin natin para kumpiyansa lang kayo sa mga sarili ninyo, yung kumbaga parang magkaroon kayo ng peace of mind na parang, ay ano ba, papasok ba dito sa Philippines? So, hindi. Para matigil yan, magbayanihan tayo sa pagtulong dito kay Krishna. Panoorin ninyo yung kanyang video sa YouTube niya o saka sa ng tawag dito Miss World sa page, parang magda-download niya ayun basta bukas ibibigay ko yung details. Medyo kasi naguguluhan din ako kung paano pupunta doon. Nakalimutan ko, nandito kasi sa phone na to. Anyway, so yon. So kung alam ninyo, gawin lang ninyo, i-share ninyo kung paano para mabasa ng iba, and then laban Philippines, di ba? So yon, hanggang Saturday, hanggang Friday pa naman yan. Kaya ilaban lang natin yan ng todo-todo. Kasi nakikita ko naman na may laban naman talaga ang Pilipinas dyan. So ngayon, kung hindi natin makukuha, okay lang yan. Maniwala kayo. Papasok pa din yan si Krishna sa top 10 ng Asia and Oceania. So yon, so kaya yan, laban lang. Basta panghawakan lang ninyo yung maliit na porsyento na natitira. Kumbaga parang yes, parang feeling ninyo ang liit ng porsyento, kumapit lang kayo doon. Kasi hindi nyo alam, baka mamaya, winner na pala tayo. Ganon! So yun, tsaga-tsaga lang at laban lang. Sabi ko nga, tiwala lang talaga ang kailangan natin gawin. At higit sa lahat, ipagdasal si Krishna na sana masungkit niya ang corona. Doon naman sa mga nagsasabi na hindi naman mananalo yan. Parang utang na loob naman. Tigilan na muna natin yan. So doon na muna tayo na magtiwala muna tayo sa larong gagawin ni Krishna at tignan natin kung aariba nga ba siya ng bonggang-bongga hanggang sa dulo ng competition. And then kung hindi man manalo, okay lang yan. At least maging proud ka sa kandidata mo na alam mo naman na lumaban talaga ng todo-todo hanggang sa dulo. Diba? Mahirap naman yung parang binitawan mo na lang siya ng ganun-ganun lang at hindi mo na pinagkatiwalaan yung mga next pa na gagawin niya. So,
Wala namang ganun mga Mars. Kumbaga parang panghawakan mo na yung pinangahawakan natin ngayon na maliit na porsyento na alam mong may ibubuga naman ang kandidata natin. At malay mo, manalo tayo ng Miss World, di ba? So, yun. So, tingnan natin kung sino nga ba ang aarangkada sa kanila ni Oppo dito sa challenge na to. But nakikita ko silang dalawa ang pagpipilian. Kaya, laban yan. At abangan natin ano ba ang magiging eksena nila. So, good luck sa Philippines and good luck din sa Thailand. And then, of course, please, sana, supportahan natin ang sariling atin. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan ng bonggang-bongga para namang malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.